Alright, so welcome again sa ating lesson 3 for the Ansible 1.1 po natin. And as you can see, medyo mahaba po yung ating pag-upload ng ating lesson 3. Uh, yeah, I'm excited sa inyo guys to teach Ansible. At ang tatalakayan po natin ngayon is more in the variable, okay? And kung kayo po ay may background na po sa programming, basically alam na po ninyo kung ano po yung gagawin po natin dito. Kasi ang Ansible naman po is gawa naman po siya ng Python. So, kung ano po yung ginagawa ng programmer, how to display some certain variable to print out sa screen niya, ganun din gagawin natin. Okay, so ito nga guys yung ating nagawa kong lesson 3 na folder. So you can also check on it guys if sa ngayon lesson pa tayo ngayon, but I know na may marami pa tayong mga tatalakayan na lesson for this Ansible. So, ano po yung variable? So, basically, why it's very important sa Ansible because uh, at least magiging uh, manageable pong ang ating uh, declared na scripted script dito sa ating YAML po natin kung meron po tayong variable, okay? And kung check po natin yung ating YAML ngayon, meron na po tayong mga inventory. So, pwede rin yun itong set up first before going to this topic. And then, kung ano po yung ginawa po natin for the lesson 2. So, yun, ngayon, ganun din yung nakaset up ngayon. Okay? And then, if you notice, we have custom role, task, and variable. Later sa ating part ng ating variable, meron po tayong mga external declared variable, okay? Not only naka-declare po siya sa isang YAML, but you can also separate different variable from different file, okay? Kaya meron po tayong main dito at mamaya di-discuss po natin 'yan. And ito po yung ang ating ang ating command ngayon, ating YAML, ang kabuuan. Kung familiar po kayo sa mga different of variables na meron po sa programming, meron po tayong string, meron po tayong boolean. At kung sa string naman, ganito po kapag declare, dapat sa baba po nito ng vars na declare po natin dito, meron po tayong main playbook. Okay, ito po yung i-display sa ating command prompt. Okay, at paano po natin siya i-display by using one of the modules here. If kung tama po ba ako sa task po natin under debug. Okay, so i-debug po natin siya at pwede natin siyang uh, i-display sa ating command. So ngayon, meron na tayo nito. Ang kakaiba na to ngayon guys is nasa GitHub po ako nag-edit ngayon, but you can also edit sa you can open also sa inyong editor po ninyo. And ginagawa ko lang is pinupull ko lang kung ano po yung ating na-update dun sa GitHub. Stay up to date, and then ang command lang po natin gagamitin po dito is yung nandito po guys. Wait, mali. Yan, sa baba nito meron po tayong command nito. Okay, tapos i-run po natin siya dito.
Okay? So, basic display ng string, ito po yung itsura niya. Okay? So, yan po siya guys. Kung ano po yung dineclare nyo dito, dito sa ating playbook, na main variable, it's equal to value of foo. So, dineclare po natin to siya, at ito po yung lumabas sa ating terminal po natin. Okay? So, paano po natin i-declare yung boolean, yung logical na kampo na yes or no sa ating Ansible. Uh, Ganito na po siya guys, is enable. You can name it whatever you like guys. So I gonna put it false, and then to to display is meron naman din po tayong nasa readme po natin, po natin siya i-display, which is yung eto. Okay? Same pa rin na modules na gagamitin natin for the Ansible is debugging. Okay? So instead of var, ang lalagay po natin is message, tapos kung ano po yung dineclare po natin sa taas, okay, which is yung first, yung ano po yung message po natin, kunyari variable is true. Okay? Pag true po siya, ganun po to yung logic niya. Pag true, so ginagamit dito usually is when. So kung nakasanayan yung if or else, wala siya dito sa ating YAML sa ating Ansible na na playbook po natin. And enable, okay? Kung ano pong dineclare natin sa var, yun po rin yung ating ilalagay. Okay? At ipupush ko siya guys. Okay? Update. Okay, update na lang natin. And then, gonna push. Okay? Tapos, ito siya guys. Ganun lang po pag-declare ng variable ng yes or no. At the same time yung ating uh, ang ating logical na boolean, okay? Variable. So, in-skip niya kasi ang nilagay kasi natin is false. If in case, if you're going to put it true, so we say true, commit natin guys. Ating commit, pull natin, and we're going to play again. So, magbabago po yung sagot niya, okay? So, message niya is true, okay? Kasi yung nilagay po natin is true yung variable po natin, okay? So, how about yung list po natin? Kasi normally, meron talaga sa programming languages to declare variable as a list. So, going sa ating list sa ating reference natin, ito po, meron po tayong fruits and apple. Okay? Tapos lalagay lang po natin dito. At natin siya i-declare is by paano natin siya i-declare is
Instead of variable message again, we're going to use again sa ating var, okay? If you remember var, tapos tapos yung fruits, okay? So meron po tayong mga fruits na tatlo, ang i-display niya lahat na naka-array is yung apple, banana, and orange. Okay? Let's see kung anong lalabas niya, guys. Then, pull po natin. Then, play again. Okay? Uh, ito po yung kalabasan niya. Okay? So, very easy lang po, no? To declare. Ngayon, we're going to have a dictionary variable. So, kung yung ating list natin is basically is apple, may banana lang po tayo na nakikita dito, and orange. Ngayon, meron na po tayong mga prices, indicated prices sa ating mga fruits natin. So, okay. Pag lalagay po natin to siya, same pa rin, but prices na. Okay? To declare yung ating yung fruit and prices po natin, meron po tayo ditong uh, for example, variable fruits prices, okay? Prices, tapos index uh, 1, okay? Ulagyan natin 1 para ito yung i-display natin for the dictionary. Turn natin ganyan muna, guys. Yung specific lang muna, the whole prices kung anong lalabas niya, guys. Tapos push natin, pull natin. So masasanay po kayo, guys, to use git here, but isang command lang din. But anyway, hindi po na hindi ko rin in-encourage na gagawin niyo to, guys. But you can also use your own editor sa mismong kampo natin, system po natin, okay? Not variable defined. So, let me explain. So, hindi siya ganito ang pag-declare natin ng ating dictionary. Sa dictionary po is kailangan uh, dapat nga siya is naka-access to siya eh. This fruits. So, nakita ko na, guys, yung problem sa ito. Kaya variable is undefined, okay? Kaya hindi siya na-display lahat, okay? At pag i-play na naman natin 'to siya, ah, lalabas na siya. Lahat ng ating fruits prices with fruit prices na kanan po natin, and then yung mga
designated na natin mga fruits po natin with the prices, okay? And then paano natin siya ma-access yung specific? Try natin one. Okay guys, one. So si variable one, prices, variable index one, which is yung si banana. Okay, try natin siya kung ma-access niya. Okay, pull natin. Hopefully tama ang ginawa ko. Prices. Okay. Try natin prices. Tapos I think ganito guys. Kunyari banana. Okay? Kung lalabas siya guys. Pull natin. Tapos push natin. Push and play natin. Yan. Okay? Sa banana lang. Okay? Na tackle na natin yung dictionary and then how to display whole dictionary. Tapos yung specific na dictionary. Nagawa na natin. Right now, let me check yung readme natin kung ano pa yung hindi natin na nagawa natin is yung I think na nagawa na tackle na natin lahat. But in the part 2, we're going to have another cool thing sa ating pag-declare ng variable. So not only we're going to tackle yung gagamit po tayo ng variable sa ating system po natin, but yung sinasabi ko pa sa inyo guys na you can also declare this this variable na separated sa isang file niya. Okay? That's a part 2, we're going to do that.